Perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. Bayan nilagang tulad, awit sa bayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niyang kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwag, hatid pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang bayan kong Pilipinas, lupa'y langit at ulan sa pag-ibig na sa kanyang pala. Nag-alay Ang dami ng tao dito, ang dami ng tao. May parating pa, may parating pa. at sa kanyang tuni at ganda. Nasir Birana, parating daw sila. Balik na halina, bayan ko, pilihan ka, nasaglag sa Parating daw Nasir Birana. Sir, Taga Abirano pa yung taga ano, yung taga Probinsya yan. Si parating daw dito eh. ngayon? Oh, truck daw dala nila. Patay na. Pilipinas kong pinumutya, ugat ng luha at ralita, aking adhika. Tingnan yung tao dito mga kapatid kung gaano kadami. Tandaan natin, andito tayo ngayon hindi lang para ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng ating pinakamamahal na dating Pangulo, kundi ang karapatan at kalayaan ng bawat isa sa atin. Sampunan ng ating mga anak at apo. Hindi na ito ang panahon para manahimik at matakot. Kailangan nating manindigan. Walang aalis. Palike and share po mga solid Duterte, palike and share po. At siyempre huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man, sa iyo'y ibigay, tumuhin ko'y katamhanan, malagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong Palike and share po mga babayan. Padamihan ng padamihan tao. At may parating pa daw, may parating pa. Ayan o, may mga dumadating pa o. Idol, may bagong dumadating o. Ayan o, ayan o. May mga dumadating bago mga kababayan. Dami ng padaming tao dito sa Villa Morelos.
Mabuhay ang mamamayang Pilipino. Yung nagmamarsya galing ano? Mabuhay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mabuhay ang Vice Presidente. Inday Sara! Inday Sara! Inday Sara! Papasukin niyo! Hintayin natin at darating raw ang ating mahal na Nasa gituan sino eh, nasa gituan. Kaya lang hindi yata Nanawagan tayo pinapapasok. sa mga kapatid natin Nasa sa gituan siya, nasa mainstream gituan. media. Sana po, i-cover niyo po ng maayos. Tulungan niyo po kami na makarating. Hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa ibang bansa ang mga nangyayari ngayon. At sa mga kapatid natin na social media, lahat na may telepono, gamitin natin ang ating mga telepono, ang ating mga social media accounts para ipahayag ang ating mga damdamin. Regardless kung kayo po ay may isa, dalawa, 10 o 1,000 readers or followers, please, gamitin po ninyo, ilabas po ninyo ang inyong boses, gamit ang inyong mga social media accounts para iparinig ang inyong mga hinaing. Sino pa po ang mga nais magsalita habang inaantay natin ang ating mahal na Simple lang yan, pero yung pili yan, mga media na yan. Wala kang maasahan dyan. Si Bisdak, pasalitain ninyo. Si Bisdak, pasalitain ninyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinagpilitan ko pong makapagsalita ngayon dahil ang aking dalang kapatid ng mga Muslim may nakaligtaan Ano? banggitin Protect me. para ipaalala sa ating lahat. Noong 1970s, nabuo po ang grupong MNLF. Simulan doon nabuo ang MNLF. Nagbunga ang MILF. Nako. At sanga-sanga ang naging nangyari panggugulo sa Mindanao. From Di pa nakalis ang aeroplano, di 1970s pa. up to his time, 2016, Nakalive siya doon. dumating si Tatay Digong. Ayaw nga. Si Tatay Digong po Nasa gituan. ang nagpahinto ng kaguluhan sa Mindanao. Nang dahil sa BARMM. Pero bago po yun, may nabuo na rin pong ARMM noong una. Pero ito po isang word na autonomiya. Dahil ang pinapaupo po nila ay mga puppet ng gobyerno ng central government. Yun po ang ginawa nila. Pero ang sa kay Tatay Digong, sa BARMM, we were given the opportunity to have self-governance without any interference, without any interruption from central government, na wala silang pinauupong mga tao ni Tatay Digong para doon sa BARMM. Bakos ang pinaupo niya ang mga paksyon na MILF at MNLF. Ibinigay ang pamamahala sa aming lugar. Isipin niyo ho, ilang sundalo ho ang namatay, ilang mga kapulisan ang namatay, ilang ho mga kapatid kong mga Muslim namatay, nawala sa aming mga lugar, nawala kami ng pagkakataong umasenso, kami po ay napag-iwanan sa taghalo ng henerasyon. Ilang henerasyon po ang nagdaan, pero kay Tatay Digong ho Masabi ng ang nagbigay ng bilyon Apuno yan dyan, no? sa paggugulo Paano mo nasabi na sa gunting? giyera
nangyayari sa Mindanao. Tayo po ay magpasalamat ang dahil kay Tatay Digong ho na ito po ang pangugulo sa Mindanao. Pero po akong trivia sa inyo, bago ho nakubuo ang BARMM, isa po ang senador na isang anak ni Apolacay sa pangalan Bongbong Bangang Marcos. Ipapaalala ko sa inyo, isa po siya sa mga senador ang umahadlang sa organic law, thus creating the ARMM. For your information, si Bangag ang umahadlang sa panahon na yon. Dahil ang gusto ni Bangag, magkagulo ang Mindanao. Dahil alam ni Bangag ang resources ng Mindanao na kaya niya palamunin ang buong archipelago ng ating bansa. From Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa dulo ng Hulo-Sulo ay kayang palamunin ng buong Mindanao region. Ganyan ho tayo minahal ni Tatay Digong. Hindi lang ho siya namili kung ano pong reliyon na meron kayo. Hindi rin kami tinignan ni Tatay Digong kung sino kami. Marami ho nagsabi. Isa po nagsalita sa panahon ng pagbuo ng organic law, si Sis Escudero. We were being questioned by Sis Escudero. Sis Escudero, you told us that we are dumb. Sinabi niyo kami, mga bobo kami. We cannot self-govern. But you are wrong. You don't know the meaning of fourth week. Bobo! Hindi mo alam yung fourth week. Alam mo ba ang fourth week? Hindi mo alam paniwala ng tama sa DJ. O sino po mo? Nasa aeroplano pa. Hindi pa. Hinahabol kita rito! Para mag-debate tayo! Para patunayan ko sa iyo kung sinong bobo si Sis Escudero. Tandaan mo natin, ang mga nakaupo ngayon, ang sila ang umadlang sa pagbuo ng organic law. Ito po yung dahilan kung bakit po ako umaakyat. Para makapagsalita ho, para ma-remind ko po ang mga kapwa ko mga Muslim na nalilihis ng landas, na akala nila ang ayuda ay galing sa risky blessings ng Allah Almighty. But they were wrong. Because ayuda is a means for their corruption. We are having this predatory government. Ang predatory government ay binubuhay tayo sa ayuda para maging kampante tayo, para maging palamunin tayo ng gobyerno, thus making themselves rich and thus making themselves richer and thus making themselves richest. Motherfucker! Pabilo ang galit ng mga Mindanaoan, Damino ang galit ng mga Muslim, Damino ang galit ng isang Maranao. Ang tatay ko po, kasama ng aking pinsan, si Secretary Abdullah Mabao, ang una pong shortly na Secretary ng Department for Migrant Warfare. Pinabaho ni Tatay Digong ang problema sa Kuwait. Pinabaho ang problema sa Middle East. Ilang Pinay po ang inaasa. Sinulog, binakaboy ng mga Arabo. Sino po ang nagpunta? Sino po ang nakipag-usap? Ang nalalabas after their negotiation, ang Kuwait po ay nananig luhod. Ibalik niyo po ang mga Pilipina. Kailangan po namin sila sa aming ekonomiya. Only Duterte was able to do that, and none so far can beat him. Tandaan niyo po yan. Marami pong salamat.
Magandang gabi po ulit. Ito po